Ito naman guys, sa positive, may mga magagandang opportunities na dadating sa inyo pagdating sa kaperahan, no? So these are no opportunities in money, pwedeng trabaho, negosyo, or investment guys. And maaari ito magdala ng kaligayahan sa inyo kung ito ay sasamantalahin nyo. So make sure na bago kayo lumipat, let's say for example, baka gusto nyo lumipat ng trabaho, or baka makakita kayo ng trabaho na mas maganda yung sahod, mas maganda yung benefits mga kapiksi. So pag-aralan nyo mabuti. Minsan hindi yung sahod yung hinahanap natin no? Minsan may mga times na okay lang kahit maliit yung sahod, basta masaya ako, basta hindi toxic. Kasi hello guys, hello Scorpio. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong March 16 to 31 para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo or yung mga paparating sa inyo guys ngayong March 16 to 31. So, meron tayong structure, energy, mga kapiksi. Meron din tayong release, and meron tayong resistance. Ito guys, kailangan yung i-release itong mga resistance na to, no? Napakaganda ng messages para sa inyo. So, pag sinabing resistance, mga kapiksi, yan yung mga balakid, no? So, kung makikita nyo itong dalawang bato na to, or kung ano man tawag dyan, wall, ganyan, pader, dingding. So, magkaganon sila. So, nasasara niya yung daan, mga kapiksi, diba? So, ito yung tinatawag natin na balakid or resistance, mga kapiksi. Imbis na tuloy-tuloy sana yung daloy, yung daan, diba? Yung mga daloy ng biyaya sa atin. Dahil nagkakaroon ng resistance or balakid, hindi pumapasok, no? Hindi nagpe-penetrate, hindi pumapasok yung mga blessings, yung mga biyaya sa buhay nyo. So, yan yung palagi kong sinasabi sa inyo guys, na maaring may mga balakid kayo sa buhay nyo, and yan yung kailangan yung i-release, i-let go, mga kapiksi. And most of them, yan yung mga negative emotions, mga negative thoughts, yung mga negative assumptions nyo sa buhay. You cannot be happy if you're sad, diba? Ganun lang yon. Hindi ka pwedeng maging masaya, hindi ka pwedeng maging masaya kung malungkot ka. Hindi ka pwedeng maging masagana kung naghihirap ka, diba? Sa mindset yon, mga kapiksi. So, you have to be very careful kung ano yung pattern of thoughts mo, kasi yung pattern of thoughts natin, ini-influensya niyan yung ating mga emosyon, and therefore, yun din yung na-attract natin pabalik sa buhay natin. So, yung mga negative energies na meron kayo, or yung mga negative emotions guys, galit, anger, hatred, resentment, grudges, mga complaint, stress, worry, pagrereklamo sa buhay, yan yung mga madalas na negative energies na meron tayo. So kung maalis nyo yan guys, malilet go nyo, mag-cleanse kayo, and focus on gratitude and positivity. Yung gratitude guys, kapag nag-focus kayo sa gratitude, parang instant na natutunaw, no? Yung mga balakid. Kaya ko kayo in-encourage to practice gratitude always. Magpasalamat, mga kapiksi. Learn to appreciate and learn to be grateful sa lahat ng mga blessings nyo. Kapag ginawa nyo yan guys, kapag pinractice nyo yan, mapapansin nyo na talagang unti-unti nagagaan yung daloy, yung pasok ng biyaya sa buhay nyo. Kasi itong mga balakid na to, unti-unting mawawala yan, unti-unting bubuka, no? And magiging magaan yung pasok ng buhay. Okay? So, practicing nyo yung gratitude, mga kapiksi. And ito naman guys, no, huwag kayong matakot na magsimula sa mababa, dito sa ilalim, no? Hanggang sa makarating kayo sa taas, mga kapiksi. So, huwag kayong matakot na mag-build ng matibay na foundation sa buhay nyo, mga kapiksi. Parang bahay lang yan, di ba? Pag nag-construction kayo ng bahay, kailangan matibay yung pundasyon para kahit na magkalindol, magkasunog, or kung ano man, tag-ulan, ganyan, matibay pa rin, standing strong pa rin yung bahay nyo. So, dapat ganun nyo binibuild yung faith nyo, yung paniniwala nyo, yung mindset nyo, mga kapiksi, para kahit na maraming negative circumstances sa buhay nyo, di ba? Ibig sabihin, kahit na maraming pagsubok, hindi kayo basta-basta susuko, guys, okay?
So, napakaganda ng mga messages. Scorpio, comment down below if naka-resonate kayo. Tingnan natin guys yung ganap sa inyo ngayong March 16 to 31. Shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Pangalawa, meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa lahat ng interesado mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Scorpio guys, kayo ay represent ng Queen of Cups. Medyo maraming negative energies dito mga kapiksi. Unahan ko na kayo, no? For some of you, natatrap kayo sa isang sitwasyon. Medyo meron kayong mga pinagdadaanan na matinding problema mga kapiksi. For some of you, parang natatrap kayo sa isang sitwasyon, sa isang kondisyon, sa isang masalimuot na kapalaran yung nangyayari sa inyo mga kapiksi. Yung iba sa inyo super drained na yung energy nyo, super drained na yung pag-iisip nyo, na parang exhausted na kayo mga kapiksi. For some of you, pwedeng nabibiktima kayo ng mga pambubuli ng ibang tao, or parang wala kayong choice, you're being manipulated, you're being trapped in a situation na hindi nyo ginusto. So, pwedeng sa trabaho ito, mga kapiksi, na parang wala kayong choice, kasi kailangan nyo magtrabaho, may kontrata kayo, and for some of you, pwedeng wala pa kayong malilipatan, kaya kumbaga parang sa ngayon wala kayong choice kundi tiisin na lang muna kung ano yung meron kayo ngayon, okay? And for some of you naman mga kapiksi, parang nakukulong kayo or natatrap kayo sa kahirapan ng buhay. Yung iba sa inyo, dahil you have a lot of limiting beliefs, kumbaga parang natatakot na sumugal. Yung iba sa inyo, natatakot na sumubok, no, ng mga bagong bagay, ganyan. Marami kayong meron pa kayong mga gustong maabot mga kapiksi, but at the same time meron din, kinakain din kayo ng mga takot. So naunahan kayo ng takot mga kapiksi, kaya parang hindi rin kayo umuunlad at umaasenso yung iba sa inyo. Yung iba sa inyo guys, may mga plano kayo, no, pero yung mga plano nyo hindi natutuloy. Gusto nyong guminhawa, gusto nyong umasenso, pero every time na nagpaplano kayo, nauunahan kayo ng takot mga kapiksi. So yun yung kailangan nyong i-overcome, yung inyong fear. Guys, again, fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. Sabi nga dun ng author ng dun mga kapiksi. So kung daig kayo guys sa inyong mga takot sa buhay, asahan nyo talaga na walang mangyayari sa buhay nyo. So you have to be brave and courageous. Ito naman guys, sa positive, may mga magagandang opportunities na dadating sa inyo pagdating sa kaperahan, no? So these are no opportunities in money, pwedeng trabaho, negosyo, or investment guys. And maaari itong magdala ng kaligayahan sa inyo kung ito ay sasamantalahin nyo. So make sure na bago kayo lumipat, let's say for example, baka gusto nyo lumipat ng trabaho, or baka makakita kayo ng trabaho na mas maganda yung sahod, mas maganda yung benefits mga kapiksi. So pag-aralan yung mabuti. Minsan hindi yung sahod yung hinahanap natin, no? Minsan may mga times na okay lang kahit maliit yung sahod, basta masaya ako, basta hindi toxic. Kasi there are some environment na malaki nga yung sahod pero toxic naman. So yung sa inyo guys, parang mahanap mo na yung trabaho na magugustuhan mo talaga kahit hindi ganun kalakihan yung sahod, pero at least hindi na toxic yung workplace mo. Alright? So
What else mga kapiksi? Ayan no, bibigyan kayo ng chance ni universe para mamayagpag mga kapiksi. Seek and you shall find. Okay, kung ano yung hinahanap mo sa buhay mo mga kapiksi in terms of kabuhayan, ganyan, talagang bibigyan kayo ng chance ni universe para makita nyo siya mga kapiksi. So ganun lang guys, seek and you shall find, kaya nga meron tayong ganong kasabihan, di ba? So hanapin nyo lang and ipagkakaloob talaga sa inyo, and wag nyong sayangan itong chance na to mga kapiksi, no? Kasi ibig sabihin pag binibigay sa inyo may opportunity, no? So i-explore nyo na lang guys. And sa mga kapiksi natin na negosyante, nakikita natin na magbo-boom yung sales nyo guys. Kung may mga negosyo kayo, maaaring mag-boom yung sales nyo. Ibig sabihin, maaaring dumami yung benta nyo, dumami yung customer nyo, dumoble yung revenue nyo, ganyan. So, syempre, tuloy-tuloy lang, tiyagaan lang mga kapiksi, okay? Alright, basta consistent lang sa pagmamarket mga kapiksi. So, yan guys, i-mind nyo na yan lahat sa comment section, itong mga second chances na to na binibigay sa inyo ng universe, itong mga magbo-boom sa negosyo, itong bagong opportunity sa kaperahan, yan mind nyo na lahat yan guys sa comment section. Yan yung mga positive na nakita natin para sa inyo. So shuffle natin to guys, bunot lang tayo ng isa pang additional message for you. Energy, yan. So, make sure na alagaan nyo yung energy nyo. Mga kapiksi, always focus sa positive. Everything is energy, mga kapiksi, no? And kung ano yung fino-focus natin ng attention natin, yung energy natin doon, nagiging dominant, and yun din yung bumabalik sa atin or nahahatak natin sa buhay natin. So, kung nakafocus tayo sa, dalawa lang naman yan guys, dalawang klase lang yan, is either negative or positive energy. Syempre kapag nakafocus ka sa nega, yung intention mo sa isip mo nakafocus sa nega, yung energy mo, 'di ba, mabubuhos sa nega. So yun yung magiging dominant energy mo. Ibig sabihin ng dominant, malakas, no? Yun yung malakas na energy mo. Therefore, sa quantum bubble mo, ma-experience mo rin na puro negative yung nakikita mo, nababasa mo, naririnig mo, nai-stress ka, no? Kasi nakafocus ka sa negative. Pero kapag nakafocus ka sa positive, 'di ba? Yung intention mo, yung isip nakafocus doon, therefore yung energy mo doon din pupunta, and yung sa loob ng quantum bubble mo, yun yung ma-attract mong energy sa buhay mo. So everything is energy guys, kaya make sure na aware kayo kung saan nyo ginagastos or fino-focus yung attention nyo mga kapiksi, dahil nandun yung energy nyo, okay? So yeah, wag kayo masyadong manood ng mga nakaka-stress na balita kung ayaw nyong mawindang, okay? Alright, so comment down below Scorpio if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Yung mga magaganda dito guys, i-mind nyo na sa comment section. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.